So hello guys! Welcome back to my YouTube channel at for today's video ay gagawa ako ng Ultimate Home Credit Q&A kasi maraming talagang nagtatanong sa comment section ko at sinasabi nga na paano daw kapag first timer sa home credit? Paano ba kumuha? Magkano yung magiging interest? At ano yung mga kailangan na ID. Kaya kung may bala kayo kumuha sa home credit, ay panoorin nyo to. Ang tanong, ano nga ba yung mga requirements kapag maglo-loan kayo sa home credit? So, isa lang naman ang kailangan ng home credit, which is yung valid ID. Isang valid ID lamang talaga ang kailangan. Pero, minsan hinihingi talaga kasi ni home credit agent na yung secondary ID or payslip kasi kapag may ganun kayo, magkakaroon kayo ng mas higher chances na ma-approve kesa yung isang valid ID lang yung dala nyo. Kasi kapag may dala kayong payslip at may dala kayong ID galing sa company nyo, it means na capable kayong magbayad. Kaya bibigyan talaga kayo ng chance makautang. Unlike sa valid ID lang, tas wala kayong dalang payslip or anything na magpapakita na sumasahod talaga kayo at may trabaho kayo, talagang mas mababa yung chances ninyo kasi sino nga ba naman talaga magpapautang kapag alam mo na yung papautangin mo ay hindi kaya magbayad. So, ang mangyayari talaga ay bababa talaga yung chances na ma-approve kayo. Ilang taon ang pwedeng umutang sa home credit. So, sa home credit, ang sabi nila, ang pwedeng makautang sa kanila ay 18 to 68 years old. So, kapag 18 years old na kayo, pwede na kayong umutang as long as may trabaho kayo. Mas maganda talaga kung may trabaho kayo. Next, magkano nga ba ang down payment? Kasi syempre, kapag first timer kayo sa home credit, ang iisipin nyo talaga yung down payment. Usually kasi ito yung mga iniisip ng mga first timer sa home credit na magkano kayo magiging down payment kapag kumuha ko ng ganito, kapag kumuha ko ng TV, ng ref, ng washing. Kasi ako rin mismo, nung first time namin kumuha sa home credit, iniisip talaga namin kung magkano yung magiging down payment. Kung kaya na ba yung 1,000 lang yung down payment, kung 3,000 pwede na ba yun as down payment. So, hindi po kasi ganon. So, ang down payment kasi ay depende sa item na kukunin mo. Usually daw, 10% to 30% ang down payment na dapat ibigay nyo sa kanila. So, kung uutang kayo ng worth 10,000, dapat mga nasa 3,000 yung ibibigay nyo sa kanila na down payment. Tapos, meron din naman si home credit na 0% interest pero for selected user lang ito at usually, hindi talaga binibigyan home credit ng 0% down payment yung mga first timer. Ang mga binibigyan nila ng mga 0% down payment is yung mga matatagal na user or yung mga ilang beses nang nakautang sa kanila. Sabihin natin na approve na kayo at naiuwi nyo na yung item, so mag-isip kayo paano kayo makakapagbayad. Maraming ways para makapagbayad sa home credit, pwedeng sa GCash, sa Maya, sa 7-Eleven, at sa mga bayad center. So, kailangan nyo lang yung account number sa mismong item na kinuha ninyo. Ibibigay yan yung home credit sa pulang papel, so makikita nyo yan, at doon nyo malalaman yung account number. So, kung wala na yung papel na gano'n, yung pula, pwede nyo tignan sa inyong home credit app. So, bago matapos ang video na ito, ito yung 3 pro tips ko para sa inyo. Unang-una, huwag kayo mag-overstretch. So, yung kukunin nyo lang na item sa home credit or yung product na kukunin nyo sa home credit, dapat ay abot kaya lang ng budget ninyo. Dapat kaya lang ng budget ninyo yung monthly payment. So, kapag alam nyo na hindi nyo kaya yung monthly payment at talagang mauubos kayo, i-stop nyo na yan. Or kumuha lang talaga kayo ng mas mababang item na tingin nyo talaga na kaya nyo bayaran monthly. Check nyo yung contract kung may insurance na included. Kung gusto nyo gamitin, edi go kasi may mga benefits din naman talaga kapag gumamit kayo ng insurance. Pero kung ayaw ninyo at kung gusto nyo mapababa yung monthly, ay ipatanggal nyo ito sa home credit bago nyo pirmahan. Yun na agad yung itanong nyo sa home credit, ma'am, sir, meron po ba itong insurance? Pag sinabi nyo, pwede po bang patanggal? Pero kasi pag sinabi nyo ganon, ipapaliwanag ni home credit agent yung mga benefits kung bakit nga mas maganda kumuha ng insurance. Pero kung ang goal nyo talaga is mas mapababa yung monthly payment ninyo, sabihin nyo na lang, ma'am or sir, ayoko po, patanggal na lang po. So, sana nakatulong ang question and answer ko na ito para sa inyo kung gusto nyo kumuha ng mga item like mga laptops, cellphones, mga gamit sa bahay.
At huwag niyong kalimutan na i-like at subscribe itong aking channel at itong video na ito para maging updated kayo sa mga susunod ko na video. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yan lang!